Good afternoon, sir. Ito po yung aming report sa aming report. Ito yung mga police unique forces. Simulan natin dito sa New Zealand. The New Zealand police distinguish themselves through minimal firearm use, prioritizing the escalation tactics. They emphasize cultural competency, including Maori language and culture training, and maintain strong community ties with a commitment to transparency. Ito yung ang New Zealand Police ay kilala sa kanilang kaunting paggamit ng baril at pagbibigay prioridad sa pagpapahinahon ng sitwasyon. Sila rin yung ay nagbibigay pansin sa kaalaman ng kultura kabilang ang pagsasanay sa wika at kultura ng Maori. At pinapanatili ang matibay na ugnayan sa komunidad na pagiging bukas. Ito naman yung sa France. France has a unique system with 3 distinct police forces. The police nationally for cities, the national gendarmerie for rural areas, and as part of the armed forces and municipal police for specific towns. The most unique is the national gendarmerie. Paramilitary force that provide security for military installation and airports, and has roots in medieval military police force, the Merekizi. Ito naman, ang France ay tatlong uri ng pulis. Meron silang nationally, ito yung mga nasa lungsod. Yung National Gendarmerie naman, ito yung sa mga rural at sandatahang lakas. At sa Municipal Police, ito yung mga nasa bayan. Ang National Gendarmerie ay paramilitary na nagbibigay seguridad sa militar pati sa paliparan na nagmumula sa Marquesas. So, hello everyone, I will discuss to you the police unique force in Vietnam and India. So, in Vietnam, they have a People's Public Security Force, like PPS. It serves as the nation's primary domestic security force. And it's a uniquely integrating public order investigation and the Vietnam Coast Guard. So, in the Vietnam, they have a PBS. It's just like a modern police force in Vietnam. And they have a unique and functions essential components of the Vietnam People's Public Security. So entrusted with safeguarding national security and maintaining social order and safety. So the role important of the mobile police force is to protecting national security, maintaining social order and safety, and conducting armed measures to ensure security. So let's go on to the India. So they have 7 central armed police force, and they have this distinct and unique functions in the jurisdiction of Ministry of Home Affairs. So we have the AR, it involves Assam Rifles, and we have a BSF, it's a border security force, and we have a CISF, it's Central Industrial Security Force, and Central Reserve Police Force, so CPRF, and we have the Indo-Tibetan Border Police, it's ITBP, a National Security Guard for NSG, and Sasyata Simabal for SSB. So each force plays a vital role in national security in India. So that's all. Thank you. So yung sa akin po is Japan. Ang sabi po dito is Japan Police Force utilizes the Koban system with officer station in local police boxes. The National Police Agency oversees 47 prefectural departments, setting standard. Officers train in Taiho Jutsu and as protection seats for non-injurious restraint. So, yung sabi po sa una is Koban system. Tinutukoy po na yung Koban system daw po ay ito yung isang malit na station ng pulis na matatagpuan sa isang komunidad. So,
Example na lang po, dito yung sa isang maliit po na bayan ng Japan. So kumbaga mayroon din po dong tinatawag na kuban or isang station ng police na yung kuban po na sila po yung nagpapatrolya sa isang lugar or tumutulong sa mga residente na may mga problema or mga sila din po yung nagbibigay ng mga direksyon sa mga pamayanan doon. So yun, sa pangalawa naman po yung nabanggit po dito na National Police Agency. Kumbaga ito po yung mga ahensya na namamahala sa lahat ng operasyon ng pulisya sa buong Japan. So halimbawa po yung National Police Agency, ito po yung nagpapadala ng mga eksperto sa sa forensic sa iba't ibang department upang tumulong sa mga may mga malaking krimen na nangyari or mga krisis na sa isang lugar. And then nabanggit po dito yung taijutsu or protection seats. Kumbaga yung taijutsu po, ito po yung uri ng ng martial arts. Kumbaga ginagamit po ito ng mga pulis para pigilan yung mga suspect or yung protection seats na may mga ginagamit sila para maiwasan yung mga pananakit ng ibang tao sa mga walang kalaban-laban sa kanila. So halimbawa na lang po sa mga turista po, ginagamit po ng pulis yung taijutsu para pigilan yung mga nagrarally na hindi gumagamit ng dahas. Gumagamit din sila ng protection seats para protektahan yung suspect at yung sarili nila. So yung pangalawa naman po is Italy. So yung sabi po sa Italy, the Carabinieri are unique as militarized nationwide gendarmerie that handles everyday policing. Military action is specialized tasks like at art crime. This structure bridge civilian and military law enforcement, enabling flexible deployment. So yung sabi po dito sa Italy, yung Carabinieri daw po, ito daw po yung isang militarized na pwersa ng mga pulisya sa isang sa isang pamayanan. Kumbaga sila po yung nagtatapad ng yung tumutupad po ng mga kaisan sa isang pamayanan or nagpapatupad ng mga batas. So halimbawa na lang po sa isang malaking lungsod na sa Italy, yung Carabinieri po, sila po yung mga nagpapatrolya sa mga kalye or sumasagot sa tawag ng emergency at nag-iimbestiga ng mga krimen. And then nabanggit din po din yung everyday policing, military action at art. Kumbaga yung Carabinieri na po, sila yung may malawak na responsibilidad mula sa simpleng mga pananatiling mga kaisan hanggang sa paglaban sa mga terorismo. And then yung example po nito is yung sa panahon na lang po ng kalamidad, yung mga Carabinieri or yung mga militarized o yung mga police force, kumbaga sila po yung mga tumutulong sa pagligas ng mga residente. Sila rin po yung nagbabantay sa mga museo upang protektahan yung mga art po doon na ginagawa or yung mga sining po na naka-display para hindi po manakaw. And then nabanggit po doon yung civilian and military law enforcement. Kumbaga yung Carabinieri, sila po yung may kapangyarihan na magpatupad ng parehong batas sa civilian at batas militar. So, halimbawa po yun, yung isang sundalo yung nakagawa ng krimen, kumbaga yung Carabinieri, sila yung maaari silang arestuin at litisin. Siya rin yung sa isang korte ng militar. Yun lang po. Ang Mexico at Canada ay may magkaibang paraan ng pagpapatakbo ng kanilang mga pulisya depende sa pangangailangan ng kanilang bansa. Halimbawa na lang nito ay may malaking grupo ng drug cartel sa isang lugar sa Mexico. At ipapadala ng gobyerno ang mga elite force ng GOP upang supuin ito ng mga makabagong armas or mga drone nila. Ang Mexico ay sistema ng pulis ay nakatuon sa organisadong krimen at korupsyon. Mayroon silang tinatawag na GOP or GOP na may advanced technology at matinding training. Ginagawa nila ito upang maging professional ang
mga pulis or maibalik ang tiwala ng mga tao sa kanila. Samantalang ang Canada ay may tinatawag na Royal Canadian Mounted Police or RCMP na mula sa pambansa hanggang sa lokal. Kilala rin ito ang RCMP sa kanilang tradisyonal na mauntay o na imahe na simbolo ng kanilang kasaysayan at katahimikan ng kanilang bansa.